now na-call up ka rin sa national team naman. Like, how do you feel about na ganito yung naging journey and achievement mo? Well, sa akin po sobrang happy po since parang 2 times na po akong na-call up and then parang medyo hindi po ako nakapasok. So, since na-call up po ulit ako, parang sobrang happy po ulit and then syempre gigib ko yung best out para lang makasama sa roster. And then before, it's more of hindi, you didn't make the cut, ganun. And then this year, ano naman yung gusto mong gawin para mag-improve? Syempre po, una po, mag-work hard pa sa umpisa po syempre sa fitness and then syempre po yung sa mga skills, dribblings and yung mga ganun po. More to improve pa po yung mga ganun po para syempre po, para luckily na makakasama po sa team nila. Ayun, mga MLS players yun nandito. So nakausap mo sila prior dun sa event on siguro para mag-improve pa sa player? Hindi naman po masyado. Natanong ko lang po kasi yung sa mga kung ano pong sasalihan nila and then kasi po nakita ko yung MLS. So parang napatanong din po ko na so makakalaban niyo po si Messi, ganun po. And then sabi po nila, first game daw po. Sabi ko, so good luck po kasi syempre Messi din po yun eh. Yun po. Gaano kalaking tulong na makakalaro mo sa mga? Actually po, hindi po namin sila actually makakalaro. Yung boys lang po. Pero it's a good din po, opportunity po sa boys namin since they are going to play sa big stage po ng like yung mga pro games, ganun po. So, parang magandang tulong din po sa kanila to improve their gameplay po. Yung FIFA Women's World Cup first time na nag-qualify yung Philippines, naging inspiration ba sila sa pagiging football player mo, entering the women's league? Yes po. Siyempre po may mga part din po na naging inspiration po. Siyempre po kasi first time since women's po na makapasok sa World Cup. Siyempre po, yung iba nga po sabi nila nahihirapan sila. So parang naging inspiration din po siya para sa akin na ganun nga po. Sobrang galing po nila. Ganun po. Kasi first time makapasok sa FIFA World Cup po. Kumusta yung kano kalaking bagay yung Women's League na yung top scorer pa na exposure na nakuha mo doon sa liga na ganun kalaki kataas yung level? Ano po pa? Pwede po pa. Yung experience na makalaro sa Women's League, gaano kalaking bagay yun sa'yo in terms of exposure? Sa akin po napakalaking bagay din po. Siyempre kasi po madami po kaming natututunan sa league na yun. And then siyempre po dun sa mga may chances na yung sa exposure po namin siyempre po parang mas masyado pa kaming ma-expose sa mga gameplay po namin mga ganun. Sure, what was it like na kalaban mo nun sina Hailey, si Ina sa Kaya and then one point sina Olivia tsaka si Chandler dun sa Stallion? Sa amin po syempre po parang nung una po syempre kinakabahan din kasi makakalaban namin yung mga national team ng women's and then parang nakapag World Cup. So parang kinakabahan po kami pero syempre sa iniisip din po namin na makakalaban namin sila sa parang more exposure pa din po sa amin na para more on na madami pa po kaming matututunan sa kanila since yun nga po nakapag World Cup sila. Tapos yung kung wala yung women's league, saan kayo nakakuha ng exposure sa laro? Kasi very, di ba, konti lang talaga yung mga liga ng women's. Sa amin, kasi po kami hindi lang nagpo-focus sa football. So, nagjo-join din po kami sa futsal tournaments po. So, parang kung wala po yung football league, doon po kami sa futsal nagpo-focus po. Ganun po. Tama, kayo na naglago dun sa Indonesia, sa business sa Ninoy Aquino, kayo na ba yun? Yes po. So ano yung feeling na may nakalaban kayo mga high profile din na futsal teams at Indonesia, New Zealand, they're top futsal nations? Sobrang po, ang ng feelings po, parang sobrang saya po kasi yung sa mga football na hindi po namin naranasan namin sa futsal and then po syempre mga big teams din po yung nakalaban namin so parang
marami rin po kaming natutunan sa kanila on how to play futsal po. Tapos dito sa Tuloy, maraming kayong activities na not only football pero may ballet, may theater. Paano mo in-encourage yung mga kasamahan mo ng babae na tara mag-football? Ganun. Sa amin po kasi parang yung sa iba po talaga, nasa puso po talaga nila yung paglalaro ng football po. Like, hindi mo na sila kailangang i-encourage to play football. Parang sa kanila po, hindi, gusto ko talaga tong football, so dito talaga ako. Parang ganun po. Nasa puso na po talaga nila yun. So parang hindi ko na sila kailangan encourage. Sila pa po mismo mag-encourage. Tara dito tayo, mag-football tayo. Ganun po. So very encouraging din yung environment ng Tuloy. Yes po. May suporta talaga sa kababaihan. Yes po. Paano nagsimula yung football? Anong mag-udyok sa'yo para mag-football? Nung una po kasi parang naglalaro-laro lang ako sa labas. And then parang yung dito times ng una, nag-call up si Father, parang gusto niya magpa-try ng football daw po dito sa Tuloy. Dung time po na yun, dapat magta-try ako, kaso po ang sabi po nila, 4 boys only lang daw po muna. So parang, sige po, maghihintay na lang ako ng another year. Tapos yun nga po, dumating yung time na, ay sige, try din natin yung girls na magtayo tayo ng girls team football. So nung time po na yun, ginrab ko na po yung opportunity, and then yun po, doon na po nag-start yung career ko sa football po. Ilang taon ka dito sa Tuloy? Nag-start po kasi ako dito 2014 po ata, 2015, ganun po. So parang tumigil din po ako ng 1 year or 2 years po ata kasi nung pandemic times. Yun po. So parang natigil din po, and then kakabalik ko lang po this year. Yan po. Meron ka bang gustong i-work on o improve para paano ma-convince mo si Coach Mark na pulin ka sa national team? Yun nga po yung sa ano ko pa po, yung sa sarili ko po, gusto ko pa i-improve yung physical fitness ko po, syempre umpisa, and then yung mga ball handling po, yung mga ganun pa po, and then yung shooting po, mga ganun po.